Alright, update Davao City update tayo dito ngayon. Anong hitsura ng ating syudad itong Lenten season, Holy Week. So today is a Friday, Thursday rather. Alas 7 ng gabi, Huwebes Santo ngayon, no? April 17, tas bukas naman ang Biyernes Santo. So bukas ay yung pinakamalaking pinakatawag na Biyernes Santo, Holy Week. So wala nang masyadong tao dito, nakikita natin like anda pa rin naman, dagsa pa rin, may mga pumapasok pa rin kagaya nito. Yan sila ma'am. Pero hindi siya kagani ng madaling araw, no? Na talagang mga tao ay dagsaan. Tsaka may nakita na tayo ditong mga bus na pumasok sa Davao City. So maaaring iba dyan ng mga lilipat na transfer from Sok Sargento, Agusan, so, at Davao del Norte, Davao Oriental, and de Oro. So itong Davao City Transport Terminal kasi, itong Davao City Bus Terminal ay ginamit itong parang portal para sa north to south, south to north na mga biyahe ng mga tao. So ginagamit nila ang Davao City as parang via, ganun. So ngayon, maliban dito, kasi observe ko pansin ko ngayon na hindi na kaganoon kadami yung tao na makikita sa lansangan, sa kalye, yung mga sasakyan, medyo maluwag, no, ang mga highway natin, mga kalsada. So yan po yung natin pinakaunang update dito sa sa Davao City update, Holy Week, Huwebes Santo. So ito episode 1 or part 1 Davao City Overland Transport Terminal. So wala nang masyadong tao. So mamayang madaling araw balik ulit tayo dito para tingnan natin yung eksena kung marami pang mga pasahero pa rin ang babiyahe papuntang kanya-kanyang mga probinsya and rehiyon. So dito pa rin tayo sa may Ecoland Corner, Sandawa. Itong lugar na to dito, every peak hour napaka-traffic. Grabe yung traffic jam dito sa area na to dito. Maraming sasakyan. Lalot peak hour, no, gatong oras alas 7, peak hour pa rin to dito. So ngayon, as you can see, no, as you can observe, medyo nakakahinga na ng konti itong highway na to dito, itong intersection na isa sa pinaka-basing crossroad and intersection sa Davao City, itong Sandawa, Timpo Boulevard, Ecoland, Davao City. Wala nang masyadong tao dito ngayon. Wala masyadong sasakyan. Kasi nga kahapon pa lang half day na ang trabaho sa lahat ng mga government offices. Tapos lalo na ngayon, no, Huwebes. So it's such a long weekend para sa mga empleyado natin, mga government employee. Wow, walang masyadong mga sasakyan, walang traffic. Galing, no? So medyo nakakahinga yung Davao City ngayon sa traffic. Diba, ang galing, no? Walang traffic, no? Napaka maliwalas. In fact, yung natin, hindi gumagana yung mga traffic light. Yung dating Pila Balde, napakahaba, bumper to bumper na traffic dito sa hindi pala bumper to bumper. Basta mga nakapila, nakalinya na napakaraming mga sasakyan. Ngayon ay napakaluwag. Gumagana ba traffic light? Parang wala naman, no? Walang traffic light. Diba? So, galing. So, ibig sabihin yan ang mga kababayan natin ay nakauwi na sa kanilang mga probinsya kahapon at kanina. So, lalong tahimik pa to bukas. Vlog natin, no? Update natin kayo bukas sa Biyernes Santo. Okay, ito yung pangatlong natin, lugar na i-feature sa may Philcrest, Centrale or Optom and VXI. So itong lugar na to dito, isa rin to sa napaka-traffic, napaka-congested during peak hour, no, 6 to 7 PM. Alas 5, alas 6, alas 7. Yan. Marami tong tao dito, no, maraming sasakyan. Ipitan to dito. Pero ngayon kita nyo, no, napakaluwag, napaka-maliwalas. So ito ngayon yung itsura, no, ng Davao City, Huwebes Santo, April 17, Huwebes, no? Lenten Week, Holy Week. Walang makikitang mga sasakyan masyado, no? Hayahay. Napakaluwag.
Okay, ito yung pang-apat na lugar na i-feature ho natin. Isa to sa may napakadaming sasakyan din kapag gantong oras, alas 7, it's peak hour. Ito yung Pichon Corner, Quezon Boulevard, no? Harap ng Almendras Gym. So napakadaming ano dito sa sasakyan. Traffic dito. Siksika, no? Very congested for this time dahil nga sa Huwebes Santo. So confirmed, no? Na siguro kalahati hanggang 3/4 na ng mga taga Davao City ay nagsibakasyonan, no? Sa iba't ibang mga probinsya. Yung iba nasa Mindanao, ibang bahagi ng Mindanao, nasa Visayas, Luzon, and even abroad, no? So galing, wala nang masyadong sasakyan. So ito yung ano natin dito, update. So syempre mako-compare natin to one of this day kapag ka normal na, maaaring Lunes or Martes, no? So kung gaano katahimik nitong Huwebes, Biyernes Santo, ganon din ka traffic ulit, no? By Monday, Tuesday, Wednesday. Abangan natin. Kasi sa mga babiyahe pa ha, ano kayo, ingat sa mga sasakyan ninyo. Ibig sabihin, check nyo muna yung brakes tsaka yung gulong. Almendras Gym, Trading Boulevard. So ito yung panglima nating ano, no, i-feature. So ano ta, San Pedro Corner, Quezon Boulevard Trading, papuntang Bukana. O yan, overpass. So walang masyadong ano din, no, masasakyan. Diba? Mga traffic, congested kapag peak hour, pagka regular days, no, weekdays. Pero this time dahil nga sa long vacation, mga tao ayun dyan na nagsi-uwian na sa mga iba't ibang lugar nila. Galing. Okay, ito yung pang-anim naman na lugar na i-feature natin sa ating update, no? Pangungumusta sa Davao City situation. Kung may mga ano pa ba, no? Mga sasakyan, mga tao. Marami mga tao pa rin naman. Marami pa rin mga sasakyan. Pero kung i-compare talaga natin so sa regular days, weekdays, peak hour pa, talagang hindi ito mahulog ang karayom dito. Like, yun, siksikan, congested talaga itong mga kalye ng Davao City. Lalo na sa mga intersections na kagaya na ito. Ito siya ay Quezon Boulevard corner, Rojas Avenue. Wait lang, wala bang ano night market ngayon? Tingnan nga natin. So ito yung Rojas Avenue. Tingnan natin. Parang wala tayong nakikitang ano, no, mga tolda. O baka konti lang, no, kaya di masyadong makikita. Meron naman pala, no, still, no. Andyan pa rin yung ano natin, Rojas Night Market. Siyempre hindi yan sila pwedeng aalis dyan kasi may mga taga Davao City. Hindi naman lahat kasi naman nasa Davao ay magbabakasyon, no. So kagaya natin, ako di ko alam kung magbakasyon ba ako mamaya, bukas. Tingnan natin, no. Basta parang nasa mga 80% Davao City lang ako nito. Wala tayong scheduled flights. So yun, no. Diba, napakahayahay, alas 7:30 ng gabi pero walang traffic, walang nakikitang congestion sa lugar. Boulevard Corner, Rojas or Rojas Boulevard. And ito na yung pinakahuli dating i-update or puntahan, no, sa pangungumusta natin sa Davao City. Kung ano nga ba hitsura ng syudad natin ngayong Holy Week, Huwebes Santo, Biyernes Santo. So Huwebes para ngayon, April 17, alas 7:30 ng gabi. So wala nang masyadong tao na mamasyal, no. Hindi siya kagaya nga ng mga regular days and the weekdays. So ibig sabihin nakauwi na, no, nakapamasyal, nagsilayas na ang mga tao sa Davao na. So saan kaya yung iba dyan? Nasa Samal, siyempre, no, maraming mga magpupunta talaga sa Samal pag itong mga pagkakataon, long weekend and pahingahan sa trabaho, negosyo, diba? So wala nang tao sa Davao City, lahat ay nakapaglakwatsa na, nakapagbakasyon. Okay, bali yung mga maiiwanan dito is yung mga taga Davao City na walang pamasahe. hindi na nawa na siguro, no. Pwede rin, no, walang budget yung iba, kumbaga sawa na sa kagagala siguro nung wala pa mang Holy Week, pero
tapos nang mamasyal kung saan saan, no, maglalakwatsa, no. Pero eto, panahon na siya para magpahinga. Iba naman talaga nagninilay-nilay, no. Yung iba naman talaga ay nasa bahay lang. Kumbaga ang Holy Week is ano yan, as far as I remember, yan po yung pinaka tamang panahon para sa buong pamilya, kamag-anak na magkasama-sama at namamahinga. Bawal lumabas kasi pag masugatan ka isang taon bago maghihilom, ganon, no. So kailangan mag-ingat sa paglalakwatsa. Ibig sabihin na yan yung ginagamit naming pagkakataon para magkakasama nga buong pamilya, walang trabaho, makikinig lang ng drama, yung mga Holy Week special o Lenten Week drama special. So walang mga iniisip na gawain, trabaho, problema, negosyo, business at kung ano na pa. Sa bahay lang, no. Tapos yun na nga, binignit, parang fasting day. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood, and yun lang. Well, punta pa natin yung pinakadulo ng ng Rojas Night Market. Tingnan natin kung gaano kadami ang mga taong namamasyal, kumakain. Okay, no? So the answer is this, no. Marami pa rin yung namamasyal. May mga tao pa rin na napupuntahan dito at kumakain, no. Sa iba naman ay nag-ukay-ukay. Yan. Diba? So yan na, no. Tapos na tayo dito. We're done with our Davao City sitwasyon update, no. Kung kumusta na ba yung mga tao dito, kumusta na yung syudad, kumusta na yung lugar, may mga namamasyal pa ba, may mga pasahero pa ba, may mga sasakyan pa ba marami. So the answer is kunti na lang, no. So bukas update ulit ko kayo dito, no, kung anong ganap pa. Papakita ko sa inyo yung dami ng tao at saka ng sasakyan, no? Yung sitwasyon natin mga kalsada, lansangan. So sa mga kaya Manila, ano kaya ang update, no, ganap sa EDSA? Panigurado isa kasi yan sa mga panahon na makakahinga, no, makakaluwag yung mga lansangan, pangunahing kalsada ng Manila. So sa Davao City naman ganoon din, no? Sa mga taga Cebu, kumusta? Kayo din ba yung lumalabas, umaalis ng ng inyong syudad? Although Tri-City kasi ang Metro Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi, and Cebu City. So yan po yung tatlong syudad nila. Kaya siguro yung iba taga dyan lang, no. Pero dito sa Davao kasi talagang no, coming from different regions, sa mga tao na tatrabaho dito at naninirahan. Kaya ito pinaka best time, pinaka best moment, best event, or pinaka best na season, no, para magbakasyon, mamasyal, magagala, pagpahinga sa mga pinagkakaabalahan sa buhay. So thank you for watching, and bye bye. Ingat sa biyahe, ha, sa mga pa on the way pa sa galaan, bakasyon.